Pag-uusapan natin or ituturo ko sa inyo kung paano ninyo i-check ang inyong pag-ibig contribution na naka-merge na. Kasi pwede natin siya makita sa online kung naka-merge na yung mga hulog natin from previous employer to current employer. Okay? So, madali lang siya sa ating virtual account. At bago ang lahat, syempre, it's me, Lizel, and welcome back to my channel and to my vlog. At syempre, huwag niyong kalimutan ang mag-subscribe at i-like ang ating video after ninyong panood. Thank you, guys. Now, let's proceed. Sa inyong mga pag-ibig virtual account, sa lahat ng may mga account na, punta lang kayo sa Google Chrome. Of course, i-type ninyo ang virtual login. And then, kunwari, nandyan na kayo, naka-login na kayo. So, ayan yung makikita nyo. Nandyan yung pangalan nyo, makikita nyo like sa virtual account ko, Hi Lizel. And then, sa baba, punta lang kayo sa products. Under products, marami ka makikita dyan. Since ang pinag-uusapan natin ay kung paano ninyo ma-check or makita ang inyong pag-ibig contribution kung naka-merge na nga ito sa pag-ibig fund. I-click nyo lang regular savings, okay? Once na maklik ninyo yan, ayan ang bubungad sa inyo. Makikita mo dyan yung pag-ibig mid number mo, membership category mo kung naka-employed ka by private or government, etc. And then, current employer. Current employer mo is kung ano yung company name na pinagtatrabahuan mo ngayon. So, yan yung magre-reflect. And then, makikita mo dyan ang initial remittance date mo. So, itong initial remittance date na tinatawag, ito ay kung kailan ikaw nasimulan hulugan sa pag-ibig fund ng iyong employer. Which is, yan yung pinakauna-una mong employer. Yan ang pinakauna-una mong trabaho. If ever na legit na hinuhulugan ka talaga ng kumpanya na pinagtrabahuan mo before. Under initial remittance naman ay makikita ninyo si last remittance date. So it means ang inyong last remittance date, yan po ang pinaka-current na hulog ninyo. Which is, yan yung pinakabago na hulog sa company na pinagtatrabahuan nyo ngayon. And then, sa ilalim niyan, makikita mo ang total employee share. Ito po yung ating mga contribution na kinakalta sa ating sahod ng ating mga employer. Sa baba ay si total employer share. So, yung employer share naman, yan ang tinatapat na hulog ng ating mga employer kung magkano yung kinakalta sa atin. Like for example, before 100, kapag nasa 5,000 and above ang ating mga basic pay, matik yun naka 100 tayo. Kapag below 5,000, ang ating basic pay ay 2% ang kukunin na contribution na ikakaltas, and then yun ang i-remit kay Pag-ibig Fund. Like for example, naka 5,000 yung basic pay mo or above sa isang buwan, so 100. Kinaltasan ka ng 100 sa payslip mo, matik na tatapatan ito ng inyong mga employer ng 100 pesos. So, ang magiging monthly contribution mo ay 200 pesos. 100 sa'yo, 100 kay employer. Way back ano pa yan ha, before. Ngayon kasi, nasa 200 na tayo. Kapag naka 10,000 above yung basic pay mo, 200 yung ikakalta. So, matik 200 ang itatapat ni employer. And then, meron tayong 400 pesos na monthly contribution. Okay? Sa ilalim ni total employer share, ay makikita ninyo si total number of contribution. Number of months ito guys. Para ma-convert mo yung number of months to year, ang gagawin nyo lang, yung total number of contribution ay i-divide nyo lang yan sa 12 months. So, kung ilan yung total, yun yung total years na hulog mo sa Pag-ibig Fund. Okay? Nasusundan ba ako? And then, sa ilalim po ni total number of contribution, we have the total dividends. Si total dividends po, ito po yung na-earn natin na dividendo or ito yung binibigay sa atin ni Pag-ibig Fund yearly. So, kung mapapansin nyo dito sa akin, so ano ko to ha, data ko to. Kung mapapansin nyo, meron ako ditong total dividends na 11,368.86. Ang laki, no? So, yung total na yan ay from the moment
na ako ay binayaran dati ng aking employer. Kung kailan yung pinakauna ko na hulog sa Pag-ibig Fund ng contribution until for the year 2023. Kasi, kung mapapansin niyo balik lang kayo sa last remittance ko, August 15, 2024. So, for the year 2024, wala pa tayong dividend. Syempre, hindi pa tapos ang taong 2024. So, yung 11,368.86 ko na total dividends from 2011 to 2023. And then, sa ilalim po ni total dividends, yan po yung tinatawag na total savings. So, si total savings po natin, ay yan po ang composition ng ating total employee share, employer share, at ng dividend na galing kay Pag-ibig Fund. Okay? Nandito na tayo sa ating pinaka-exciting part. Inisa-isa ko lang siya para mas maintindihan ninyo ng maigi, and I hope so na naintindihan nyo nga. Sa baba ni total savings, ay may makikita kayo na year, and then nakablanko na siya, tapos yung katapat yung kulay blue, view contribution. So, dito natin machi-check or makikita kung na-merge na nga ba ang ating mga Pag-ibig contribution. Okay? Kung kailan ka nag-start ng work mo, kailan ka nag-start na hinulugan ka ng yung employer, yun ang itatype mo. So, like for example, dito sa data ko, ang aking initial remittance kung kailan po ako nakapag-work at nahulugan ng aking employer ay noong November 25, 2011. Pag na-click mo yung view contribution mo, nandyan makikita mo lahat ng details mo na kailangan mong malaman at gusto mong malaman. Makikita mo dyan yung transaction date, reference number, period covered, employee share, employer share, total, and then employer. Yung ito sa data ko from transaction date ko na December 20. So, ito yung kinalta sa akin noong November 2011 na sahod. So, December yun ni-remit. Dito ko siya makikita. Nandiyan yung reference number and then yung period covered. Kung napapansin ninyo, yung initial remittance ko kanina na tinutukoy November 2011. So, yung period covered niya ay November 2011. Inaltasan ako ng 100 pesos kasi nasa basic pay ako ng 5,000. And then, yung employer share ko, 100 pesos. Kasi, ang kinalta sa akin 100, matic 100 kay employer. And then, meron akong total na 200 pesos for the month of November 2011. And then, yung employer ko ay si Integrated Safeguard Security na, which is, ito yung current employer ko ngayon. Pero, hindi ako nagsimula ng work kay Integrated ng 2011. Ibang company yan. So, it means, nakaano na siya guys, naka-merge na siya. Ganun lang kasimple, mag-check ng ating mga Pag-ibig contribution kung naka-merge na nga ito sa Pag-ibig Fund. So, dito lang nagtatapos ang ating discussion regarding sa paano mag-check ng inyong Pag-ibig contribution kung naka-merge na nga ito sa pamamagitan ng inyong mga virtual Pag-ibig account. Thank you guys and God bless. Bye-bye!